meron po siyang seal po mga dyan. Yung yellow. Iti-twist nyo lang po siya. Twist the pin para ma-break po siya. Tapos, pin. Ipo-pull nyo po siya. Pull the pin. Ibig sabihin, wala po siyang lock. Pag pinindot ko ito, Maswak. ibalik mo muna, baka mamuti kita digdig. Ako sir, try ko na eh. Mamuti kita digdig. Doon sa luwas, sir, para manubog talaga sila? Sayang ang per X. Ha? Sayang ang per X. Sayang yung gas. Ha? Sayang. So, T for twist the pin, P for pull the pin. Tapos, ano sunod sa ano? T-pass. A. Aim the nozzle at the base of the fire. Ibig sabihin, ito po yung nozzle niya. Sprayer Yan. Nozzle. Bale, ipabisa ko muna yung part niya pala. So, ito po yung cylinder. Yan, cylinder ang tawag dito. Ito po is lever. Yung garong style trigger niya. Lever. Ito yung pressure gauge. Pag nasa green siya, ibig sabihin, full pressure. Pwede ikuton. Nasa maayos na kalagayan yung kaya magbuga. Dry chemical. Tapos ito po yung hose, syempre. Dito po yung nozzle. Tapos, ang loob po kanya is ammonium phosphate or dry chemical in short. Kulay puti po siya, parang pulbos. Pero may mga parang extinguisher po na wala pong dry chemical. Ang loob po is carbon dioxide. Kumbaga, walang residue na matatada pag na gano'n. So, kulay green po yung hydrofluorocarbon. So, tapos, ito nga rin po, twist the pin, pull the pin, aim the nozzle at the base of the fire. So, sa positioning po, dapat po maayos kasi po may pressure po yun eh. Pwede po kung matumba or mount balance. So, always po tandaan ang paggamit ng fire extinguisher. Make sure na exit po. Ibig sabihin, pag di mo na kayang parungon, May likod. magmidulagan ka sa likod. Oo. Di po, nabaliktad. Na ano yung matatrap ka. Kasi yun po, first aid lang po ini. Ang kaya niyang parungon is yung incipient phase of fire. Ibig sabihin yung nagapuon pa lang. So sa mga dakula na po, di na po ini kaya. So aim the nozzle at the base of the fire. Ibig sabihin po, yung nasusunog na bagay yung isprayin nyo, baka yung kalayo mismo. Kasi useless po kung yung nag-aarab-adab yung tiga, spray nyo naman yung mapaparong. Ibig sabihin po, kung nasusulo is papel, kahoy, kung ano man po yun, duman po direkta. Okay, and the rest at the base of the fire, then squeeze the lever. So, kanina hinali ko, pag squeeze nyo po siya, Mabuga na. automatic mabuga siya. Then, sweep side to side. Parang nag-spray na. Tapos, saka po, magpundo lang po pag okay na po siya. So, then always po, remember, na pag nagamit na fire extinguisher, i-consider na po ang hangin. Hangin. Hangin, kung pasayan po ang hangin. Kasi pag pasiring sa mong hangin, inot na inot, pasiring sa sa kalayo. Oo. Panduwa, pag binugang mo to, mabalik sa iyo so dry chemical, namuti ka niyan. Magiging kang ano yun, yung Zombie. ispasol. Hindi na makita. Magiging ispasol dyan. So, yun lang po, sana po, date na kaaraman, maabot ng panahon mo niya din yung pana-appreciate, pero pag nagamit yun yung kaaraman na ini, ibig sabihin, nagdalog ka sa kuya. Pahabol na ano, sir? Pahabol na katanungan. Yes po, sir. Itong paggamit mo ng fire extinguisher, yung di ba minsan yung atong switch baga sa kuryente na. Doon permi ang may nangyari niyan eh. Di ba kung tubig baga gagamiton mo, makukuryente ang tao kasi makano. Pero ito wala to siyang ano, kung ibanat mo to doon. Pag sa taas po ang nasusulo, maski din yung natutanggalon, kunin yun lang. Badilon. Kasi sabi baga nila, pag may kuryente dapat di ba sa tubig delikado di ba? Delikado talaga. Pero ito walang problema yan. Wala po. Ta chemical. Dry chemical po yun. Pulbos. Ibig sabihin po, di matulay yung kuryente pasiring sa imo. Nagamot na ni sir ang akong problema. Yun. Yun lang po.